Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11 na bagong gising na nais pong batiin ang inyo pong, kayo pong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa ang sulok man ng mundo kayo naroon. At ako po nagpapasalamat ng lubos sa mga patuloy pong sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa new subscribers, maraming salamat din po. Tomorrow is first Friday na po. It's December, diba? It's December, first Friday, December 6. So, sa mga gusto pong magpahabol na magparitual para po magpabaklas sa mga gayuma, ulam, barang, lasong uso, kung ano man po yan. PM lang po sa mga gusto pong magpagamot. Yan, pwede naman po natin isingit yan tomorrow kasi first Friday po. At talaga marami po akong unexpected na mga pasyente pag first Friday, bigla na lang po bubulaga. And, ayan, so first Friday, so panibagong konsagra, panibagong dasal, panibagong kain ng mga gamit. And tomorrow, meron din po tayong live online healing dito po sa YouTube. So, antay-antay lang po kayo. Pero talaga pong late na ako nag-start live online healing po dito sa YouTube kasi nga po, tinatapos ko po muna yung ritual ko ng tomorrow, every first Friday. Kasi dyan po ako nag-start. So, ngayon po sa mga nagparitual po, mga bago nagparitual, maraming salamat po sa tiwala na niyo binagkulob sa akin at sa Diyos Ama na rin. At huwag po kayo mag-alala, I'll do my best. We'll do our best with my guides na maisa katuparan po ang inyong mga kagustuhan, kahilingan at pinapanalangin. Lalo-lalo na po sa mga may karga po ng mga gayuma dyan na sumakabilang bahay po ang mga asa-asawa. Yan. And again, sa mga rituals po is may requirements po ako dyan bago po ako mag-start. Kailangan ko po kasi malaman muna kung talaga pong kayo is legal wife or legal husband bago po ako magsagawa ng mga baklas-baklas gayuma na yan. Kasi po minsan kabit din pala siya na gusto iwan ng asawa, yung mga tipong ganun. Minsan may bumabaliktad po. So, hindi naman po kayo makakapagtago sa inyo pong lingkod. Ngayon kung hindi po kayo gusto yung way ko para po malaman kung ano yung katotohanan, para po dahil bakit gusto niyo po magpabaklas, free naman po kayo maghanap ng ibang manggagamot para po dyan. Pero sa akin po wala. Meron po ako talagang rules bago po ako mag-start ng ritual, especially po sa gayuma. Sa kulam po wala pong problema, pero sa kulam din po, kung halimbawa pong nalalaman ko rin naman po kung kayo po pinakulam nyo po yung taong yon, ngayon po bumabalik sa inyo yung ginawa nyo sa kanya, ngayon po magpapagamot kayo sa akin, magpapabaklas kayo, nalalaman ko rin po yun. No? Kung kayo po ang nauna at gusto nyo pong gumaling or gusto nyo pong parang gumante, hindi rin po ako gumaganti, hindi rin po ako nananakit, hindi po ako nagpapabalisa, hindi po ako gumagawa ng mga pagiging aligaga ng mga taong kagalit ninyo or nakatampuhan ninyo or pinagsilosan ninyo. Wala po akong mga ganun. Okay? For clarification lang po. Okay, so ngayon po, vision po tayo, no? So, I saw the universe again. And dito po is magically bigla po nag-appear ang mukha ni Mother Mary, which is talaga pong mukha. As in, hindi po siya santo, hindi po siya imahe, kundi po mukha. Kung makikita niyo po si Mother Mary na rebulto ngayon, halos ganun din po ang mukha niya, pero mas batang-bata siya doon sa nakita ko. Mas batang-bata, mas pino ang ilong, pero nakadambana pa rin po siya. Pero pinakita lang po sa akin kasi it's a universe, it's full of stars. Syempre dark yung background, pero andito po yung sangkatutak na stars, then bigla po siya nag-appear na parang nakabilog. Nandun lang siya sa bilog, parang ganyan, nasa bilog lang siya. Then nandito po yung mukha niya na nakadamba na siya na nakayuko, na medyo parang malungkot. No? So yun po yung kukunin kong message ngayon, which is marami rin naman kong vision na pumasok sa akin, pero yun ko tayo ng message kay Mother Mary mismo kung ano po yung nais niya iparating sa inyo. So this is a very specific and a very short reading. Gusto ko pong maging specific yung ibibigay ng cards. So kukuha na po ako ng 3 cards kada deck. Okay? So let's start. And again, ito pong reading na ito
para po sa kaalaman ng lahat at para po sa kaalaman ng mga baguhan. Ito po is a spiritual reading na kumbaga at ito po yung magbibigay gabay po sa inyo. Just like today, no, nakuha po tayo ng message kay Mother Mary kung ano po yung gusto niyang sabihin, bakit siya parang sad. Kasi talaga nakayo po siya and almost nakapikit. So, titingnan po natin. But, meron din po. Anyway, yun lang po muna. Baka kasi maghalo yung energy na ipapasok ko sa card. Kasi meron pa pong ibang vision. Ngayon lang po nagre-record. Okay, so, mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño. Pakibasbasan po ninyo napakalalakas sa kapangyarihan, bandal na dugo, bandal na ngal, bandal na spirito, ang mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa akin po tagapanood, at makapagbigay po ng, nasa ganun po bibigyan ko ng kasagutan lahat po ng kanilang katanungan. At ako po yung humihiling sa inyo, mahal na Inang Birheng Maria, na kami po inyong samahan ngayon at basbasan niyo po itong mga cards na ito para po maibigay ko po ang mensahe ninyo para po sa lahat. At ako po nananalangin din po na kami inyong patuloy na iligtas sa anumang kapahamak, disgrasya sa kuna at anong klase ng karamdaman o tukso at bigay po ng kagalingan ng lahat. Maraming salamat po. Okay. So, ano ba ang nais ipahiwatig ni Mother Mary? Ano ba ang meron sa'yo ngayon? Kasi, kumbaga, hindi naman siya magpapakita kasi kung wala siya nararamdaman na nangyayari sa'yo ngayon. Or maybe nilulungkot siya sa mga nangyayari sa'yo ngayon. Ano ba ang pinagdadaanan mo ngayon? Alamin muna natin, ito mga nakarang araw or maybe yesterday. Ano ba ang araw mo yesterday? What is the exactly na nangyari kahapon sa iyo? Let's see. So, kukuha na po tayo ng tigda 3 cards. Pero kung kinakailangan ko pong kumuha po ng iba, then, oops. Okay, so we have this rural living. Okay, so kukuha muna tayo ng cards. We have, you are a victim. And we have the industry. So, parang for some of you, no, is parang lumalabas dito na parang nagkakaroon po kayo ng problema financial ngayon. Na you're doing your best naman, no, but andito yung for some of you is talagang parang ang hirap ng pasok ng pera ngayon. And talagang nawi-witness mo to. And talagang nararamdaman mo ngayon. That's why andito yung parang lumabas si stars because of andito yung doon sa vision ko, lumabas si stars. It's because of ito yung mga, maybe ito yung mga customers mo, ito yung mga naniniwala, mga believers mo, mga followers mo, or ito yung mga taong nagbibigay ng kagaanan sa buhay mo. Parang sinasabi na lang din dito ni Mother Mary na parang bakit kailangan mo malungkot, bakit kailangan mo ma-stress, kailangan mo ma-pressure, hindi ka ba naniniwala sa amin, hindi ka ba naniniwala sa akin, parang ganon na kumbaga sa mga ibang readings po natin, sinasabi ni Mother Mary na nandyan siya para to protect you, to give you everything you need, na dahil alam niya naman na lahat naman ginagawa mo, yung mga works mo na ginagawa mo dito, professionally or man, mission or what, is dito naman yung good intentions is nandiyan siya. And I know for sure na for some of you talaga, no, is talagang takot gumawa po ng pagkakasala. Or maybe for some of you dito is talaga nagkakasala, but as much as possible, isa nito yung nandun, bigla po kayo nanghihingi agad ng mga forgiveness, no, sa kanila. Okay? So, what else? Tingnan natin. Parang sinasabi dito, no, maybe somebody wants to for you, I mean, you to suffer this sinasabing mga downfall, which is hindi maganda. Kasi lalo ngayon, syempre mag-Christmas. Uy, ang ganda nito laban na lavanda dito. Alam mo yung ano mo, parang meron din gustong humigop ng yes, authority mo, fame, trono mo, posisyon mo sa mundo na espiritual.
You are on this rank na talagang to the top, on the top ka na talaga. As in, sa highest rank ka na. But, merong gustong manghimasok, merong gustong magnakaw niyan. Okay? Pero hindi po nila maisasagawa yan kasi meron pong nag-guide. No? And andito yung, kumbaga, hindi nag-guide na sorry, nagpo-protect. Okay? So, bago sila makapasok dyan, kailangan muna nilang mangisay. Mangisay to the point na abutin nila itong death na to. Okay? So, kung gusto nilang panghimasukan yan, gusto nilang kunin sa iyo yung kapangyarihan mo na yan, alam mo yung tipong magkakamatayan mo na talaga sa mundo po ng spiritual. Okay? And now is andito yung death card, which is, kumbaga, andito yung ang dami rin talaga na nanalangin sa inyo, no? Na papunta kayo sa ganitong sitwasyon. Na napunta kayo, ang daming binabato mga death spells sa inyo. Pero hindi po pwede because we have the white rose here, which is talaga andito yung sign of purity ng heart mo, na hindi po pwede yan. Kasi alam mo yung kahit na ikaw ay pumanaw, parang sa kabilang buhay, dala-dala mo pa rin yan. Na kahit na maraming nagwalang yasay dito sa lupa, still andito pa rin yung pure heart mo. And ikaw mismo dito is, kumbaga, gagawa ka ng ways para lang matapos yung mga dilubyo na nangyayari sa buhay mo. Ganun din po sa ibang tao. Kumbaga, hindi po ano tawag ito, itatawid. No? Hindi po maitatawid ito mga taong umaatake sa inyo, especially ito mga practitioners na ito, ito mga witches na ito, mga kukulang na ito. Kung ano man po yung gusto nila na mangyari po sa inyo, lalo na po in the near future. Kasi po, the more na nagtatagal, the more po tumatakbo ang oras, tumatakbo ang act, tumatakbo ang buwan, tumatakbo ang taon, syempre po lalo po kayo lumalakas. At lalo rin po dumadami ang mga naghahangad or sumusubok na kayo alam niyo yun, tigukin. Kasi po kayo po ang mga tinik sa kanilang mga lalamunan. Kayo po ang humahadlang sa kanilang mga mission din. May mission ka dito, may mission din sila Pero ang ayaw nila sa'yo is andito ka na parang kahit anong bato ang gawin sa'yo, kahit anong sumpa ang gawin sa'yo, hindi sila manalo-nalo. Alam niyo yung tipong pangungulam sa inyo. Yes, totoo po yan. Paulit-ulit po yan. To the point na naghahanap na po sila ng iba-iba Halimbawa po ako po nung una lang ang nangungulam sa inyo. Hindi ko na kaya kasi ang lakas mo Maghahanap ngayon ako ng iba. Isang tao uli. Hanap uli. Pag nakahanap po ako niyan, siya naman po pabibirahin ko sa inyo. Pero sasabay ako. Ngayon, hindi na rin tumigil siya or hindi niya rin makuha kasi naparusahan kasi ginamot. Maghahanap ulit po ng iba yan. Same thing. Ganun kasi yun ang gusto niya mangyari sa'yo, mamatay ka Hahanap po ng mga butas yan kung paano kayo papatayin yan sa mundo po ng spiritual by palipad hangin, yung ganyan. Pero hindi po i-allowed ng spirit yan Hindi po i-allowed ni God yan. Kasi ang dami mo po pong mission, especially po sa mga baguhan ngayon na nag-umpisa pa lang. Hindi po kayo po pwedeng mawala. Hindi kayo pwedeng mawala. Kasi marami po kayong mission pa. Lalo na ngayon nag-umpisa pa lang kayo at alam ni God na porsidido kayo na lumaban para sa kabutihan ng pangkalahatan. Hindi po papayag ng God. Again, yung mga ganyan po, isilit-ulit ganyan po. See, you are the magician. Diba? Again, you can do magics. Lots of magic. Yes, you are a professional. Maybe, or you are talagang a divine healer or spiritual healer here. Na talagang lumalaban ka. Palaban ka dito. And, talagang halos lahat ng laban mo dito sa mundo ng spiritual is talagang panalo ka. Kasi alam niyo yung power na meron kayo sa dalawang kamay niyo, napakalakas. Page of Pentacles is here and Two of Cups. Ay, bakit? Naku. Last card. Dapat 3 cards lang Wow, ganda. Alam mo, sinasabi lang po dito ni Mother Mary na continue your work. Do the hard work. Continue mo lang yan. Kasi talagang ang gusto kasi andito po ang Two of Cups, which is there's a celebration, there's a unity, there's a love,
no, na nakuha mo na nasa iyo na. Alam niyo po yung pagka nananalaytay na po sa dugo ninyo, hindi na po pwedeng sipsipin inuman yan. Kung yung mga kasamaan po, yung pagiging sinungaling ng isang tao, pagiging manlalamang ng isang tao, pagiging panluloko po ng isang tao. Sabi nga, di ba, kung halimbawa sa cheater po, cheater is always a cheater. Hindi man po yan sabihin nyo pong literally na nakikipagrelasyon sa babae. Pero andito po yung minsan may pagnanasa pa rin po sa ibang babae. Na to the point natatabangan sa inyo kasi meron siyang gustong targetin. Kasi ano siya doon, ang tawag doon, lulong siya doon sa babae na hindi naman siya pinapansin. Mga tipong gano'n. Wala man po relasyon pero ano po yung pagnanasa. Still for me, it's a cheating. No? So, yun sa inyo po is hindi na po mangyayari yun. Okay? Gusto ni Mama Mother Mary na makampante ka. Ngayon ko po sasabihin sa inyo na parang kailangan nyo po magbigay ng tiwala kay Mother Mary na nandiyan po siya sa inyo para alagaan po kayo at hindi po kayo makaramdam na ng sama ng loob ever. Okay? So yan po yung gusto niya iparating sa inyo. Four of Pentacles is here. Pagdating po sa kaperahan, huwag din po kayo problema kasi andito po yung or abundance sa work, hindi lang po sa pera, even spiritual, is andito po yung andyan po yan. Secured po yan. Okay? Wala po kayong dapat alalahanin siya. Okay, so last 3 cards for this tarot. Mother Mary, please give me 3 cards po dito sa tarot na to. Thank you po. 1, 2, and 3. Uy, 4. Bumaba. Okay, so first card, King of Wands, 7 of Swords, Ace of Cups, and 6 of Wands. Okay, so you are the King of Wands, full of passion, full of good ideas, bright ideas. Yes, kasi for some of you here is is a mentor or a teacher. I mean, a spiritual teacher, spiritual guru, na for some of you here. Or sa susunod na mga taon or sa mga susunod na araw, eto po kayo. Ganito po ang mangyayari sa inyo. Na kayo po is a King of Wands na magli-lead sa maraming tao. Na magtuturo ng mga salita ng Diyos, sa mga buhay, banal na salita ng Diyos. Para po magkaroon po sila ng kaliwanagan, maintindihan po nila ang mundo ng spiritual. Na hindi po sila magbulag-bulagan. As in talagang imumulat mo sila unti-unti. And now, marirealize nila na, ay ganito pala sa mundo ng spirit. Saan niyo po nila makikita yan? Sa pamamagitan po ng pag-open ng third eye. Hindi niyo po makikita yung reality, yung truth, kung hindi po bukas si third eye. Patuloy po kayong mabubulag, patuloy po kayong mababalot ng kasinungalingan pagkaka hindi niyo po nabuksan ang third eye. But, I'll assure you, every time po na ako po ay nakakapagparit, sa mga clients ko po, at alam ko po na sila po is talagang, kaya po sila nakapagpa-reading is, talaga pong isinend sila sa akin, ni God, para mag-guide ko sila and for them to open or to activate yung third eye nila. Kahit wala po akong gawin, to be honest. Yan po ang napapansin ko. Hindi ko po alam na unti-unti na-open na po yung third eye nila sa pamamagitan ng Anto po yung dreams sila, mas nagiging maliwanag. Anto po yung nagkakaroon sila ng vision unti-unti. Anto po yung nakakaramdam na sila, nakakaamoy na sila. And sometimes nakakakita ng padaan-daan po. Na dati naman po is hindi. Ganun po. No? So, ang kailangan na po natin talaga dito is i-continue po natin yung pagiging King of Wands. No? Na maging good leader, good master. Like Jesus Christ, like God. Okay? Again, be careful kasi dito po ang 7 of Swords sa talaga pong for some of you pwedeng ito muna ako sa isang side dito sa 7 of Swords sa talaga marami pa rin po talaga ang yung nga sinasabi ko na habang po tayo tumatagal sa mundo sa ganito pong mission is ang dami po talagang aatake sa atin para po bitawan po natin ito nang hindi po tayo makapagpalaganap ng katotohanan, kabutihan, pagmamahalan sa ating kapwa. But then,
At ito rin naman po yung, kumbaga, meron pong tatayo na mag-guide sa inyo na hindi po kayo manakawan ng kakayanan o kapangyarihan na binigay sa inyo, pinagkaloob sa inyo ng Panginoon Diyos Ama. Ang kailangan nyo lang po talaga dito is maging prepared or maging observant, vigilant, no, sa mga nakakausap po ninyo. Kasi hindi po lahat nga again ang nakakausap ninyo is possible na may sakit. Hindi. Ang intention po ng mga iyan, higupan po kayo ng kapangyarihan. Pero I'll assure you din na hindi po kayo mahihigupan ng kapangyarihan. No. And once na nagkaroon sila ng attempt na ganyan, talagang pinag-iito nila ang sarili nila na higupan ka kahit na isang kapangyarihan mo, magkakasakit yung mga yan. Magkakandamalas-malas ang buhay niya. Pahihirapan sa sakit yan. Kasi that's for you. Lagi ko naman po sinasabi, ang kapangyarihan o kakayanan natin, talento natin, pagkakaiwana kay Pedra. Hindi po pwede yung kakayanan mo, Juana, mapunta kay Pedra. Iba yung kanya, iba yung sayo. Hindi mo pwedeng nakawin yun. Bawal po ang gaya-gaya. May kanya-kanya po tayong uniqueness. Okay? So now is we have the Ace of Cups. Tapos ingat lang po kayo sa mga nakakasalamuhan. Ace of Cups is here. So, when it comes to parang relationship po ninyo, huwag din po kayo ma-pressure, sinasabi ni God. Parang alisin mo yung thinking mo na negative about your partner, or this is about the couple, na baka mag-cheat uli, or baka merong ganito. Alam mo yon, alisin mo yon. Kasi andito ka na sa point na new beginning. Now, there's a rebirth already sa buhay mo. So, ang kailangan mo lang talaga dito is to keep on praying na manatili yung ganitong samahan ninyo, ganitong pamumuhay ninyo. Ganun. Okay? Yes, we have the victory. Kasi talagang for the win ka eh. Andito talaga yung actually yung iba, hindi mo pa nga hinihiling yung iba, nandyan na eh. Surprisingly, biglang dumadating. Ma-amaze ka na lang sa mga nangyayari sa buhay mo. Especially this month of December. Na for some of you talaga nakaka-experience ng especially po sa pera talaga. Kasi po pagka Christmas talagang kailangan nyo pong bumili ng regalo, kailangan nyo pong bumili ng damit, especially po sa mga pamilya ha. Ay, may mga pamilya, may mga anak. So, kailangan yan, bago mga damit yan. Mga gano'n, syempre, meron ka rin mga parents na kailangan mong bigyan. Hahanda mo sa Christmas, syempre birthday ni Jesus Christ and we need to celebrate it. Pero again, kung wala naman po tayo pag-celebrate, okay lang po. Si Jesus Christ naman po is napaka maintindihin po niyan. Ang mahalaga po sa kanya dito is ang manalangin. And for sure, pagka ganyan po ng ganyan ang routine natin, is darating po ang time sa inyo na punong-puno po ang lamesa ninyo ng pagkain pagdating po ng Christmas. Maybe not now, pero there's a God's perfect time para po talaga kayo maranasan niyo po yung ganyan. Okay? And, yun. So, wag po kayo mag-alala. Kasi, talagang ang nasa lifetime, nasa line, no, ng buhay nyo ngayon is talagang ang umasenso. Yun nga lang po talaga, may mga attackers lang po. Bakit hindi po i-allowed ni Mother Mary na pagtagumpayan nila yan araw-araw. Kung nakalusot po yan kahapon, ngayong araw na to hindi po makakalusot yan. Pinaparusahan na po ngayon ni Mother Mary yan kung sino man po ang umaatake sa inyo nito mga nakarang araw, especially yesterday. Yan po yung sinabi ko kanina. Okay? So now is sa mga naka-resonate po at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, like and share, and pakiclick po ang notification bell para pa-update kayo sa ating reading. And sa mga gusto pong magpa-reading, nagpabaklas, gusto pong humabol para tomorrow. So, pakiclick lang po ang description box. Nandiyan lang po sa description box ang aking contact details. And again, please, wala pong tatawag kasi po admin ko po ang sumasagot. Hindi po ako ang kausap ninyo dito, okay? So, busy po ako, especially tomorrow. Wala pong, as much as possible, wala pong inquiry. Siguro po kung gusto nyo pong mag-inquire. And, by the way, may reminder nga rin po pala ako. Hanggang December 22 lang po ako mag-accept ng healing and reading kasi po 23 kailangan ko na po mag-prepare for
celebration po ng Christmas, ng birthday ni Jesus Christ. Okay, so close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless and love, peace and hope.